2 months pa lang po ako dito noon. Tapos naka-receive po ako ng text galing sa kaibigan ko po. Tapos sabi niya po sa akin, oh, yung baby mama mo, may kasama na iba. Una, hindi pa po ako naniniwala. So, kinonta ko siya. So, sinabi niya naman hindi. Tapos yung kaibigan ko nag-send ng picture. Tapos magkasama sila sa jeep na magka-holding hands. Ang hirap noon, no? Yeah, so ayun, ang sakit sa akin yun. Kasi inisip ko kagad yung baby ko eh. Like, oh shit, parang... Yeah, tapos doon mo napatunayan na ang LDR pala talaga hindi. Yeah, it's not gonna work. Totoo pala talaga hindi mag-work. So is your daughter still in the Philippines? Opo. Any plans of bringing your daughter here? Kukunin ko po siya soon po. Kasama yung mami? Siya lang na lang po. Yung baby ko na lang po. Ba't di mo kunin pati yung mami, di ba? Para at least may mag-aalaga, co-parenting. Kaya ko naman po siguro mag-alaga. Hindi ko naman sila alagaan mo yung mami. So, anong game plan ni Ivan? Para sa akin naman po, gusto ko po siyang gawin. Pipilitin ko pa rin po hanggang sa magkaroon ako ng hits. Yung giggle sa ginagawa mo, importante yun. Importante po siya. Kasi pag wala pong giggle, parang walang effort eh. Yeah. Kailangan po talaga may gigil lagi. Parang laging consistent po siya talaga. Detractors, yung mga taong haters, yung mga wala yan pare, wag na. Sila po yung mga nag-i-inspire sa akin na parang mas galingan ko pa po eh. Kasi yung mga haters naman po, kahit wala silang sinasabi sa mga post mo, social media, they're still watching you. Kaya po ako nakakasulat ng mga love songs. Basically, from my experience po yun eh. So yung mga flashback na nangyayari sa akin, iniisip ko lang, susulat ko po siya sa kanta. When did you start writing songs? Actually, nung pandemic po, kasi I met this guy. Kamusta na kayo nung guy na yun? Hindi, loko lang. Welcome to the Paco's Place Podcast. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, live at Paco's Place, Ivan Sabal. Hello. Nice to meet you guys. What's up, brother? Okay lang po. Kayo po. Kamusta po kayo? Okay naman. Maraming salamat po sa pag-invite po sa akin dito. You know, the pleasure is mine. And off-cam, pinag-usapan natin, di ba? Have you seen the episodes and all? Opo. Nung una, when we started the podcast, kami yung naghahanap ng guest. But make no mistake, pag yung guest na ang nag-reach out, opo, ano yun, talagang maraming salamat because it means you're willing to give us your time. Yes, diba? sir. Parang ganun yung dating. Ang gusto ko malaman sa'yo, so you sing and you dance. Yes, sir. When did this start? Well, nag-start po ako nung singing po ako. Bata pa lang po ako. Since I was 6 years old. Nasa choir na po ako nung bata pa po ako. And then after noon, nung nag-first year high school na, medyo na-stop siya. Bakit na-stop? Because yung dad ko po kasi ayaw niya po akong bigyan ng opportunity kasi minsan gabi na. Yung dad mo ayaw ka bigyan na. Opo, medyo strict po kasi siya eh. So ano gusto niyang gawin mo? Parang gusto niya po maaga na po ako sa bahay kasi usually po ng mga practice po namin back in the day, yung mga ano po, gabi na po kami nag-i-start mga 8 or 9. Gusto niya po by 6 p.m. na sa... Singing to o dancing? Singing po. Singing. Opo, singing po siya. So hindi siya mahilig kumanta? Hindi po, hindi niya po... So sino kumakanta sa family? Sa family ko po, mga pinsan ko po. Pero yung part po ng mom ko sa dad ko po, hindi po sila kumakanta talaga. Anong feeling ng meron kang parents na medyo hesitant? Hindi ko sinasabing hindi sinusuportahan, pero hesitant supportahan yung passion mo. Anong feeling na gano'n? Masakit po sa damdamin kasi alam niyo po yan, sa una, ayun po yung pinakapangarap ko po talaga. Pero at the same time, naiintindihan ko din po sila kasi inaalala din lang po nila yung kalagayan ko po. Baka mamaya mapahamak po sa labas. Yung mga ganun po. So, inintindi ko na lang din po sila. Pero frustrating, no? Frustrating po siya kasi gusto ko po talaga yung gagawin ko eh. Pero wala po eh. Bata pa po ako nun. So, hindi ko po mapaglaban. Tapos noon, nung time na pinigilan ka niya, paano mo tinanggap sa sarili mo na, you know what? And the reason why I'm asking this, hindi lang naman ikaw solo na nakakaramdam ng ganyan. Maraming mga tao na experience dyan. How did you deal with it? In-apply ko na lang po sa sarili ko, pero at the same time, kumakanta pa rin po ako kahit wala na po ako sa group. Kumakanta pa rin po. So kinakailangan mo umalis sa group? Opo. Yun ang masakit eh. Opo. Yeah. Okay. So nung time na okay. Wow. Hindi ka nainis sa dad mo? Hindi naman po.
Kasi inisip ko naman po, kasi inisip niya rin po yung kalagayan ko lang po. Iniingatan niya lang Yeah. din po ako as his kid. Eldest ka ba? Only son? Eldest po ako sa magkakapatid. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa po. Okay, wow. Opo. Babae yung pangalawa o lalaki? Lalaki din po siya. Kumakanta rin. Most on instrument po siya eh. So nagpa-piano po siya, gitara. So musically inclined kayong dalawa pero yung parents nyo hindi. Hindi po. Adopted? Hindi. Hindi po. Baka adopted ha? Hindi po, Okay. hindi no Okay, po. okay. So umalis ka sa grupo and then pinursue mo na yung pag-aaral mo, high school. Opo. Walang gigil na pagdating ko ng college, maghanap ako ng trabaho. May ganun? Wala naman po. Pero nung high school po, nagsimula po yung pagsasayaw ko po. Kasi nung nagkaroon po siya ng mga grupo ng mga dancer. So, nagustuhan ko din po siya. Kasi nung bata po, nagmo-model po ako. So, kada presentation ko po sa modeling, kung sumasayaw-sayaw din po ako. So, in-apply ko po yun doon. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy na po siya. Sino naman sa pamilya nyo sumasayaw? Sa pamilya, buong family ko po sumasayaw. So lahat sila sumasayaw? Opo. Kanta lang ang naging problema? Opo. Okay. So now, nagtapos ka ng college, hindi? Hindi po. Hindi po siya, naudlot po kasi pupunta na po ako dito sa States. So sa Pilipinas nangyari yun? Opo. Bakit ka pupunta sa States naman? Sabi po ng dad ko, kailangan po daw pumunta dito kasi para 21. dun sa papeles po daw na pinipirmahan nila. So green card to? Opo. Magta-21 ka na nagpunta ka ng States o lagpas na? 17 years old po ako. Okay, so ibig sabihin, hinahabol mo yung citizenship. Opo. Bago ka mag-18, kailangan nandito ka na kung hindi ka magiging citizen. Opo, totoo po yun. Ano ako eh? Immigration na to. So, nung umalis ka sa Philippines, may girlfriend ka nun? Wala. Meron po actually. So, anong pakiramdam ng sasabihin mo sa girlfriend mo, Well, yung sinabi ko po sa kanya nun, babalik ka? di na po eh. Sinabi ko na lang po sa kanya yung kung ano na lang mangyari sa atin, wag mo na lang sana ako sisihin. Ano yun? Kasi mahirap din po kasi sa akin yung parang yung LDR po. Kasi most of my family kasi LDR relationship po sa kanila. Tapos hindi po lahat nag-work out. So ikaw, since nakita mo na first hand na ang LDR, long distance relationship, medyo tagilid yon. You took it upon yourself na sabihin dun sa girlfriend mo sa Philippines na, you know what, wag kung pag... Opo, nilakasan ko na lang din po yung loob ko. Tapos parang nilakasan sabi ko. niya? Sabi niya, talaga ba? Parang pwede naman natin ipaglaban to. Pero sabi ko, di ko alam kasi hindi mo rin masasabi yun at the meantime kasi Minahal wala mo pa tayo ba? sa sitwasyon. Ayan, Minahal dito ko tayo po. sa podcast. Bigyan natin ng closure si Miss X. Minahal mo ba? Minahal ko naman po. Ginawan mo ba ng kanta? Ginawan ko naman po. Ano pangalan mo? Ang title ng kanta? Kaso yung ginawa ko po sa kanyang kanta parang medyo ano na po ako nun eh. Parang Pride Confession po kasi yung first na kanta ko. Ooh. So parang When you say pride confession, what does that mean? parang may mga gusto ka pong gustong gawin pero parang may pumipigil po sa'yo. Okay. Ayun po yung mga nasa isip ko ng mga times na yun. Bigyan mo ako ng lyrics. Parang sinasabi ko po kasi dun sa parang my pride won't let me. Yung mga sinasabi ko sa dun sa And yun kanta. talaga ang ginawa mo, di ba? Opo. Kasi in your head, LDR doesn't work. I've seen it with my family. So kahit anong sabi niya na let's try, Nah, my pride won't not let gonna me. work, yeah. Ano Yeah. pa? Ayun po, parang Ano pa lyrics? ang sinasabi ko po dun sa lyrics dun, parang gusto ko pa rin pong gawin sa kanya yung mga nasa isip ko. Pero mahirap po eh, parang malayo po talaga. Parang hindi po kayang, hindi ako masasatisfied. So parang wala talaga. So you're the type of person na kung hindi 100%, wag na lang. Opo. Opo, ayun po talaga yung ako po talaga. Kasi may mga tao na they'll take half of something as opposed to 100% of nothing. Ikaw, mas all or nothing ang gusto mo. Mas all or nothing po ako. Ever since you were a kid, ganun na? Opo. Parang may one decision na po talaga ako pag gusto ko na po yun. Ayun na po talaga yung ano. Pero pinag-iisipan ko po muna siya agad talaga. So hindi ka impulsive. Hindi po. Interesting. Ang galing ha? Yes, sir. Okay, finally nandito ka na sa States. Hindi ka nag-aral, nagtrabaho ka? Nagtrabaho po agad ako. Kumbaga, 3 days lang po akong nag-stay. Bakasyon, yeah.
jet lag pa, no? Opo, tapos sabi ko po sa dad ko, gusto kong mag-make, I need to make money. Tapos pinasok niya po ako first dun sa gas station na pinagpapasukan niya, which is under the table po. Yeah. Tapos after noon mga 1 week, nag-double job na po ako kasi wala naman po ako masyadong magawa. Pero heartbroken ka nung ginagawa mo to, hindi? Heartbroken po ako noon. Kung masama rin po sa loob ko na iwan po siya. So hindi mo talaga kinausap na after? Pag sakay ng aeroplano, hindi wala nang balikan? Siguro po, nag-text po kami ng mga 1 week. Tapos parang nagiging malamig na, hindi na po kami nagkakamustahan. Tapos ayun na po yun. Hanggang sa nag-scene na lang kami dalawa sa sarili. Wow. Opo. How long ago was this? Like 5 years ago. Damn, bata ka pa, man. Opo. Nakauwi ka na, hindi pa? Hindi po ever since po na pumunta po ako. So sa tingin mo, pag umuwi ka, babalikan mo yun, di na? Hindi na po siguro. Kasi may mga priorities na po ako sa buhay ngayon. Yun ang setup question. So gusto ko malaman, how, and kudos to you, because you're young, and yet, meron kang vision ng gusto mo mangyari. Opo. And not everybody has this, okay? Not everybody has this. Paano mo ginagawa yun? How do you know what your priorities are? Well, nagfo-focus lang po ako sa isang bagay na talagang alam ko pong may improve ko po yung sarili ko. Pero kasi pag may mga relationship po na ganyan. So distraction yun. Distraction po sila sa akin minsan eh. Kasi minsan po pag na-in-love po ako, nawawala po ako sa sarili ko. Yung parang nawawala po ako sa focus. Right. Pag gumagawa po akong kanta, tapos naisip ko po sila, minsan nawawala po ako. Or hindi nagiging inspirasyon yung kinaiinlavan mo para makagawa ka ng kanta, hindi gano'n? Hindi po gano'n eh. Mas kasi, more like, mamaya na kayo kanta, dito muna. Yeah, ganun po ako. Kasi kaya po ako nakakasulat ng mga love songs. Basically, from my experience po yun eh. So yung mga flashback na nangyayari sa akin, iniisip ko lang, susulat ko po siya sa kanta. When did you start writing songs? Actually, nung pandemic po. Kasi I met this guy. Kamusta na kayo nung guy na yun? Niloko lang. Hindi mo. Isipin mo, yun yung pang na TikTok natin na na clip ha. When did you start writing sa pandemic? Because I met this guy. Tapos i-cut natin doon, di ba? Pwede po yun. Okay. No judgment. Again, okay. You met this guy. Yeah, tapos nagkwentuhan po kami. So, yung story ko po parang may similarities po kami. Okay. Tapos yung one time na yun na bring up niya po na, I'm making music, bro. Sabi niya parang stress relief niya daw. Tapos, and prior to this, you've never written a song? Nah, never. Okay. Tapos ayun po, parang yung sinabi niya po sa akin yun, parang naisip ko, nag-flashback po sa akin yung ginagawa ko when I was a kid. Yung parang, naalala ko, marunong din pala akong kumanta. Tapos in-apply ko na lang po sa sarili ko yung mga nangyayari po sa akin dati. Tapos doon po ako nakapagsimulang gumawa ng kanta. Yun ang nakapag-isip na po ako nung flashback po dati. Opo. So ngayon, and did you ask your brother's help dahil tumutugtog siya ng piano? Or, ikaw ba tumutugtog ka rin ng piano? Tumutugtog din po ako, opo. So, nagagawa mo rin sa piano? Opo. Saka gitara din po. Nagigitara din po ako. Okay. So now, nung natapos tong kanta na to, pinarinig mo ba to sa mami at daddy mo? Opo. Pinarinig ko po sa kanila. Ano sabi nila? Ang sabi po nila, una po sabi nila, oh my God, is that you? po sabi sa akin. Pero sabi niya, sabi lang po nila sa akin, pagpatuloy mo lang yan. Alam naman namin, bata ka pa lang, gusto mo na yan. So baka ito na yung panahon mo para gawin talaga yung gusto mo. Tas suporta na lang kami sa'yo. Ayun po yung sabi nila sa akin. Ang tanong ko sa'yo ngayon is, nasa Amerika ka, you know that's a big advantage, di ba? Dahil leverage yun eh. Opo. Kumbaga, andito ka na eh. Anong game plan ni Ivan? Parang game plan po. Like how are you going to live your passion? Well, para sa akin naman po, gusto ko po siyang gawin for a lifetime po eh. Hanggang sa mawala na po talagang, ito po talaga yung dream ko po talaga. So parang pipilitin ko
ko pa rin po hanggang sa magkaroon ako ng hits. Yung giggle sa ginagawa mo, importante yun, no? Importante po siya. Kasi pag wala pong gigil, parang walang effort eh. Yeah. Kailangan po talaga may gigil lagi. Parang laging yeah. consistent po siya talaga. Detractors, yung mga taong haters, yung mga, wala yan pare, wag na. Sila po yung mga nag-i-inspire sa akin na parang mas galingan ko pa po eh. Kasi yung mga haters naman po, kahit wala silang sinasabi sa mga post mo, social media, Random eh, no? they're still watching you. Yeah. Yeah. They still watch you. Ayun po yung totoo dun. Yung mga taong napipintasan na balat sibuyas, na sensitive sa mga negatives, what advice can you give them? Well, sa akin naman, kung gusto niyo, kung meron kayong talent talaga, huwag niyo ikakaya kasi ako dati ganyan din ako, nahihiya din ako. Pero nilakasan ko lang yung loob ko para i-pursue talaga yung dreams ko. Kasi pag may hiya ka, hindi mo magagawa talaga yung gusto mo eh. Kailangan mo talagang i-push. Parang i-podcast na to. Itong episode na to. Opo. Ikaw nag-push. Di ba? Opo. Kung hindi ka nagtanong, wala ka rito. Opo. Right? I mean, it's a perfect example. And nakakatuwa, very impressive because yun din ang ginawa ko nung 15 years old ako eh. Wala naman kukuha sa akin na magbanda or mag-artista. Mm-hmm. Kailangan mo talaga puntahan eh. Di ba? Opo. So nung nag-reach out ka sa amin at nung sumagot kami, ano pakiramdam? Ang sarap po sa feeling. Kasi parang binigyan niyo po ako ng chance para mapakita sa tao din yung nararamdaman ko, para paano ako nagsimula, para ma-inspire ko din po sila na kung may pangarap din po sila, bakit hindi nila gawin kung kaya ko rin po gawin, di ba? Tapos nung December na-cancel. Opo. Ano pakiramdam naman nung na-cancel? Inaisip mo ba na parang, shoot, mukhang hindi na yata matutuloy hindi ito? Naman po. Hindi na ano lang po, na-disappoint konti kasi parang excited po ako masyado eh. Pero sinabi naman po sa akin na i-reschedule. Yes. Kaya hindi naman po ako nag-trip nung panahon po na yun. So, kaya ako natatanong yun because that was a testament of your patience eh. Opo. Sa mga bagets na apurado, opo. Anong lesson na napulot mo doon? Sa mga apurado po? Kasi, di ba, excited ka, you tried it, all of a sudden, nakala mo, lay up, dahil sumagot kami kaagad ng yes, and then, was it last minute? Halos last minute eh, di ba? Because was I sick that time or? Yeah, you were sick. I was sick that time. So, and then, kasi December yun, panahon ng COVID. Opo. So, nung time na yun, biglang boom, canceled. So, excitement, naging disappointment. How do you deal with those things? Ako po, kasi pag may mga nangyayari po na cancel po na ganyan, I just focus on my music. Para again, may napaglilibangan po ako. Gigil na naman Opo. Yun. Kaya parang yung hustle ko po, hindi po siya na-stop. Tuloy-tuloy pa rin po siya. So momentum. Opo. Let's talk about that. Yung focus, consistency, momentum. Kanino mo napulot yun? Sa mga tao din po na nakakahalubilo ko po. Kasi lagi po sila po yung lagi nagmo-motivate sa akin eh. Parang pag wala kang ginagawa, you should do this. You should always make yourself busy. Pero bukas ang tenga mo, ibig sabihin. Opo. Lagi po ako nakikinig sa mga positive thoughts na sinasabi po sa akin ng mga kasama ko po, sa surroundings ko po. Right. So ikaw ba, are you aware of the people you hang around with? Like yung pag nega, medyo toxic ka Brad, lumalayo? Yeah, pag negative po, ako na po yung lumalayo eh. Talagang nakikita naman po nila pag lumalayo ako sa kanila. Right. Pero hindi ko naman po sinasabi. Ayoko naman po kasi maging parang masama sa paningin nila. Pero lumalayo na lang po ako. Now, your genre, R&B. Opo. Sino favorite R&B artist mo na OPM? Na OPM po. Actually, si JR po saka si Chris Lawrence. Yung dalawang yon. Opo. Alam mo, fake silang dalawa, di ba? Para silang Milli Vanilli, hindi talaga kumakanta yung dalawang yan. Paano po? Hindi talaga nila boses yun. Really? De joke lang. I was like, hindi po kasi nakasama ko po sila last sa may Oxnard po. Magkakasama kami sa Pilipinas. Love you guys.
Shoutout po Kuya JR, Kuya Chris. Yan, nakasama ko po sila last 2 months ago. Yung nag-event po sila dito sa Oxnard. Mabait yung dalawang yan. Sobrang solid po. Sobrang bait At saka totoo magkaibigan silang dalawa. Opo. Ano napulot mo sa kanilang dalawa? Yung... Kasi sila po, simula pagkabata pa lang po, gumagawa na po sila ng music eh. Parang, ayun po yung gusto kong i-apply ko po sa sarili ko. Kasi yung nag-event po sila, kinikwento po nila yung mga nangyari sa kanila na high school days pa lang, kumakanta na sila. Parang nakikita ko po yung sarili ko sa kanila. Yes, umuwi sila ng Pilipinas para gumawa ng pangalan sa Pilipinas. Opo. Ayun, parang nakikita ko po yung sarili ko sa kanila na, ay, pwede ko rin po palang gawin to kung pag nagsikap ako. So, pwede mo gawin yan pag nagsisikap ka, ginagawa mo yan. What's the goal? Ang goal ko po parang gusto ko pong makilala ng tao na yung nilalabas ko po lahat na kanta. Gusto ko pong makilala nila na ito pala si Ivan, parang hindi lang pala siya yung dancer. Parang marunong din po pala siyang magsulat ng mga love songs. DIY ka ba or may record label ka? DIY po. How does it feel? Like nakakatuwa eh. Saludo ako sa mga DIYers kasi you're not waiting for stuff to happen. You're making it happen. Di ba? So gumawa ka ng paraan, hindi ka gumawa ng excuse. Anong step ang unang ginawa mo? Pag sa DIY po, nilakasan ko po muna yung loob ko. Tapos yung panahon na gusto ko na po i-release yung kanta ko, sabi ko, this is it. Baka tuloy-tuloy na to. Tapos ayun po, may mga 1 month after nung nag-release po ako ng first song, may nag-invite po agad sa akin na sa Bamboo Bistro. Okay. Parang event po. Sabi ko, sige po, why not? Parang exposure din. Tapos yun na po, yun nagtuloy-tuloy na po yun. Hanggang sa nakilala ko na po sila Miss Cory Miranda. Tapos tuloy-tuloy na po yun. Ikaw ba, yung mga, how many songs do you have on the streaming platforms? Right now, I think I got 16. 16 already. Hindi mo naisip gumawa ng physical album? 2 physical album na yun, ha? 16 songs? Opo. May album po, may first album po ako, yung pangalan po is It Starts Here. Physical? Opo. So binibenta mo yan sa mga good? Opo. Yung second, wala pa? Wala pa po. So ilan ang kantang nasa first album? Sa first album, 7 po. So may natitira pang 9. Opo. Isang album na yun, Ivan, no? Opo. Di ba? Music videos. Sa YouTube po, meron 5 po yata. 5 Sino or 4. nag-shoot? Yung kaibigan ko lang din po. Paano mo nakausap yung kaibigan mo na to? Yung kaibigan ko po na yun, actually ka-work ko po siya. Tapos nabanggit niya po sa akin na gumagawa din po siya ng music. Tapos, ayun po, natanong ko po sa kanya kung sino gumagawa ng mga music videos niya kasi yung mga that time po nun, wala po akong music video eh. Sabi niya, marunong ako. Sabi niya sa akin. So, let's try it. Sabi ko sa kanya. Tapos ayun po, hanggang ngayon po siya po yung gumagawa po ng mga music videos ko. So, ang galing, you're building a team. Opo. So, sa songs mo, saan ka nagre-recording? Sa kaibigan ko lang din po. Gusto mo bigyan ng shoutout para at least... Shoutout to David and MAC. Thank you so much, guys, for always supporting me in my music. I love you guys. Diba? Since day one. So ngayon, lahat ng mga taong to are all helping you out. How does it feel to actually know na, you know what? This is part of the dream I want to live. Diba? Opo. Anong show ang pinaka-memorable sa'yo? Show na pinaka-memorable. So far po. Nakasama ka, ha? So far po, I would say yung kasama ko po sila Nick Makino. Kasi... Saan yun? Sa Kusina Filipino ba yun? Hindi. Yeah, sa Noy Pits po sa Kusina Filipina. Okay. Uh-huh. Kasi yung paano po, ang dami ko pong artist na nakilala nun eh. Nandun din po sila Mike Swift. Yeah. Tapos sila Mike Cosa nandun din po. So parang ayun po yung nag-a-advise po sila sa amin ng mga baguhan po sa industry. Tapos parang ina-apply ko lang po sa sarili yung lahat po ng sinasabi nila sa akin. Kaya ang sarap po, parang nakaka-overwhelm po kasi dati po nakikita ko lang po sila sa YouTube eh. Tapos kasama ko na po sila. Kaya iba rin po sa feeling. Ikaw ba,
Sa tingin mo, ready ka na magkaroon ng sarili mong show? Ready na po. Kung papala rin po, ready na Ba't di po. ko pa ginagawa? Wala pa pong ano eh. Wala pa sa radar mo, in other Wala words. pa po. Kasi nagawa mo gumawa ng kanta. Nagawa mo maglabas ng kanta. Nagawa mong magawa ng music video. Nagawa mo maglabas ng music video. Nagawa mo mag-front. Nagawa mong mag-guest sa sarili mo. I don't see any reason why you can't do a concert sa Maybe, kahit 50 people, 100 people. I don't know. Maybe, di ba? yeah, feeling ko po, financially, dun pa po, Hindi mo pa na-workout, no? hindi pa po. Okay, hindi siya financially. Guts lang yan. Guts lang po. Aha. Balikan mo tong podcast na to at saka pagkatapos pag mag-show ka na, sabihin mo lang sa amin and susuportahan namin yun. Sige yan, po. Commitment yan, ha? Salamat po kayo. You should try it. Alam mo ba si Gart Garcia? Lumapit sa akin si Gart. Sabi niya, pwede ba ako mag-front act sa concert ng Intro Voice Idol? Sabi ko, imbes na mag-front act ka sa Intro Voice, encourage lang kita magtayo ng sarili mong kumpanya. Ikaw pa, bida. So meron siya Starlink ngayon, di ba? Oh, yeah. Gart Garcia, right? Yeah. Namit ko siya sa Kumu. So I'll say the same thing for you. You've gone this far. Don't stop. Yes, sir. Do a show. Kahit 20 people sa isang coffee shop or 30 people, start somewhere. Di ba? Opo. Doon mo mag-engage eh. And then, Sabagay po. Totoo po yun. isipin yung pera. Pwede ka mag-show kahit 500 pesos or dollars ang bit-bit mo. Pwede ka mag-show. May kukuha at may kukuha sa'yo. Sige po. Okay. Now, pag-aaral. Sabi mo hindi mo tinuloy. May bala ka tapusin yun? Yung napunta po ako dito, hindi na po kasi na-credit, Kuya Paco. So magsa-start ka talaga. mag-start over po ako. So, yung mga parang tinamad na po ako kasi at the same time parang nag-gain na po ako ng money. Right. So, parang mas naging focus na lang po ako dun eh. So, parang mas trabaho lang ng work. Ilan po hanggang sa makaipon. Tapos, balik ulit po sa Pilipinas. Ayun po yung nasa isip ko po ng mga panahon na po na yun eh. Wala pa po yung music. Eh ngayon? Ngayon po, parang gusto ko po pagsabayin. Parang work and music at the same time. Love life. Sa love life, naghihintay lang po ako pero kusang dadating na lang po sa akin siguro yun. Paano darating? Lalaki tayo. Yan ang i-explain mo sa akin. I mean, meron po akong mga kinukort. Okay. Pero may mga babae din po kasi na parang yung Nagko-court. tawag po dito, yung parang hindi po sila yung nag-o-open agad ng emotions nila. Yung parang nagpapadalagang Pilipina pa po. Yung parang how can I say it? Nagpapakipot. Nagpapakipot Hindi po. ba dapat? Di ba mas maganda yung nagpapakipot kaysa na nakabuka ka? Totoo po yun. Kaya mas na-challenge po ako sa mga ganun. Kasi mostly ng mga nakikilala ko po na babae. Nakabuka ka. Mabilis po. Pag ba nakabuka, ito ha. Since dito tayo sa conversation na ganito. Ang lalaki ba, pag ang babae madali bumuka ka, siniseryoso ng lalaki o hindi? And be careful of your answers, ha. The reason why I'm talking to you this way is because you're young enough to be my son. Yes, sir. Which means yung mga age group mo na mga bagets na babae, they have to pay attention. Mm-hmm. Because tayong mga lalaki, like sabi ko nga sa anak kong panganay, ang sarap ng ang sarap ng panahon mo. Kasi nung panahon namin, mas maraming babaeng naka-cross legs kaysa sa nakabuka Exactly. ka. Ngayon, mas maraming babaeng nakabuka ka. Di ba? Parang gusto mo maging bata ulit. Yeah. Right? Parang ganyan. But, ang tanong doon is, marami pa bang long-term steady material sa kaidaran mo in terms of the women? Are you for it? Or would you rather have a girl na parang sabi mo babaeng Pilipina na Nagpapakipot po. I would say mas gusto ko po yung nagpapakipot kaysa dun sa nakabuka ka? mabilis bumuka ka. Kasi pag parang Nothing against sa mga nakabuka ka, di ba? Opo. Pero kasi isipin nyo na lang parang pag may narinig ka ng mga chismis or like history about the girl you're dating, parang as a dude, parang di ba? nakaka-red flag eh. Eh, tapos tayo mga lalaki, minsan makulit tayo, pangilan ako. Yeah po, ganun po yun. Tapos si Alvin. Tapos sasagot yung girl, pa 27.
Grabe. Pinoy lahat. Hindi, ikaw lang ang Pinoy. Mas malala po yun. Mas masakit po yun. Di ba? May ganun ha. Pero yun nga, sa panahon namin, walang ganun. Walang 27, walang 20. Ngayon, hindi. Ang daming ganun. Di ba, Mike? Opo. Hindi na po yung old school. Sa old school, pangilan ba ako? Pangalawa ka. Wow, sarap na sa feeling yun. Di ba? Sana ako nakauna sa'yo. Mga ganun yung dating, di ba? Opo. Pero pagdating sa panahon, pangilan ka? G152 at window number 9. Naging DMV. Hindi maiwasan eh. So, I guess, ang ano dyan, ang caveat na gusto ko malaman, knowing this, is it hard to be in a relationship? Dahil, di ba, unang-una, hindi mo naman talaga matatanong, pangilan ako eh. I mean, nasa utak natin, pero ayaw mo itanong. Pangalawa, pag alam mo nasa Tinder yan, alam mo, puchiks, mahigit 50 or 30 ang tinesting mo na yan. Alam na po yun. Diba? Tawa talaga the driver mo. Kasi kung tayo nagte-test drive hindi ko sinasabi, nakitayo lang ako guys, nililinaw ko lang. Lilinaw lang po. Para hindi ako out of place ha. Kung nagsaswipe left, swipe right ka, pati sila nagsaswipe left, swipe Opo, right ganun ka. din po Diba? sila. Ganun din po sila. Kung ikaw sumasample ka, pati sila sumasample din, di ba? Tapos hindi ka makatanong, di ba? Kasi iba na po yung babae ngayon eh. Does it affect you being in a long-term relationship? Yung sa panahon po ngayon, opo, it affects me kasi parang sa ngayon iniisip ko na po yung ano eh. May history ka ba? Yung parang Alam, kailangan natin gumawa ng site. Rhymes with Carfax. para makita natin yung history ng sino ba naka-damage dito? Ano ba binangga? Ano ba? Saan ba nanggaling to? Di ba? Opo. Ayun po, parang mahirap na po sa akin parang especially nowadays mag-trust. Kasi yung kahit mga, wala pang ginagawa sa'yo. Kahit wala pa pong ginagawa. Kasi iba na po yung takbo ng panahon ngayon eh. Kung compare mo po sa old school love, iba na po talaga. Ayun po. Pero magandang title yun ha? Old school love. Opo. Di ba? Opo, totoo po. Galing, no? Gawa mo ha? Gawa mo yun. So now, does that mean hindi ka muna magfo-focus sa love life? Opo. Nakita ko yung iwi ng mukha mo ha? Hindi po ako magpo-focus pero kung may dadating po talaga na pang seryosohan. Yeah. I'm willing to pero take a risk. paano mo malalaman kung pang seryosohan? Babalik ka tayo dun sa pinag-usapan nating environment nyo ngayon eh, di ba? Paano magaganon? Kasi ngayon po parang ako po pag nande-date na po ako ng babae, parang tinitest ko na po sila eh. Kung hanggang saan po sila tatagal. Kasi minsan po magte-text sila sa akin. Tapos hindi ko po sila iti-text agad-agad. Kasi dati ganun po ako eh. So parang pag nite-text pa rin siya sa akin, kinukulit niya ako. Parang seryoso siya. Parang mga ganun. Kasi may mga babae po nowadays na pag di ka po nag-text ng 1 hour, di rin sila magte-text, magre-response ng 1 hour. So parang nagpe-play games lang kayo. Yung pride mo. Opo, nagpe-play games lang. So ikaw, ma-pride ka pa rin hanggang ngayon? Opo, hanggang ngayon po. Pagdating po sa love, ma-pride po ako. Explain that. Parang gusto ko pong makita sa babae na talagang mahal niya po ako. Parang gusto. Pero ikaw, do you put out? Ibig sabihin? Opo, pag nagmahal po ako talagang lahat-lahat. Kaya pag nasaktan po ako, talagang iyak po ako. Talagang ganun. Patakit pala, no? Opo. So, now that you're focused on your career, you're how old? 23, 24? 25 po. 25. So, mas matanda pa yung panganay ko kesa sa'yo. Okay? So, you're 25. Nung 25 years old, just to give you perspective nung 25 years old ako, may anak na akong isa. Wala na akong magulang. Nasa taas ako ng career ko. And may asawa ako nun. Ikaw naman, at 25, anong... Ako po, actually... wala kang anak? Meron po, to be honest. Okay. Nagka-baby po ako when I was 16. Okay, so ang aga mong lumandi. Opo. with the girl na iniwanan mo sa Pilipinas, hindi? Opo. So, in LDR mo, inanakan mo. Hindi mo in LDR pero inanakan mo.
Hindi ko, inaanakan ko po siya. Tapos yung nagiwalay po kami, nandito na po kami noon. Ano, maganda story ito. Opo. Siya may lalabas sa story rito. So, batang ama. Opo. That changes this conversation because now, meron kang anak na kung 16 ka noon, 25 ka ngayon, so may anak ka na, oh my God, 9? 20, 8 po. Magna 9. Opo. Lalaki, babae? Babae po. Anong, as a young dad, what's your responsibility like? So, ayun po, parang mas maaga po ako naging matured. Kasi po yung college pa po ako nun eh. So, yung nalaman ko po na nakabuntis po ako, parang kailangan ko maghanap ng work. So, para makakita ng... So, kaya ka dumiretso magtrabaho na, kaya ka nag-double job. Opo. Bakit mo hindi sineryoso yung mami niya? So, yung kwento po kasi nun, tinanong ka ni Mike kung ano pwede pag-usapan natin. Sinabi mo, Abo. lahat pwede, ha? So, ayun po. Sorry, So, ayun, 2 months pa lang po ako dito nun. Tapos, naka-receive po ako ng text galing sa kaibigan ko po. Tapos, sabi niya po sa akin, yung baby mama mo, may kasama na iba. So, una, hindi pa po ako naniniwala. So, kinonta ko siya. So, sinabi niya naman hindi. Tapos, yung kaibigan ko nag-send ng picture. Tapos, magkasama sila sa jeep na magka-holding hands. Ang hirap noon, no? Yeah. So, ayun. Ang sakit sa akin yun. Kasi, inisip ko kaagad yung baby ko eh. Kasi, oh shit. Parang... Yeah. Tapos, doon mo napatunayan na ang LDR pala talaga. It's not gonna work. Yun po yung mga panahon na parang, totoo pala talaga hindi mag-work. So, is your daughter still in the Philippines? Opo. Any plans of bringing your daughter here? Kukunin ko po siya soon po. Kasama yung mami? Siya lang na lang po. Yung baby ko na lang po. Ba't di mo kunin pati yung mami, di ba? Para at least may mag-aalaga, co-parenting. Kaya ko naman po siguro mag-alaga. Malang yaya. Hindi ko naman alagaan mo yung mami. Sinabi ko, dali mo na rin yung mami. Para dalawa kayo nag-aalaga. Separately. Ikaw talaga. Oh. Okay. So ngayon, may anak kang isa. Di ba? Is that one of the reasons kung bakit hyper-focused ka sa mga ginagawa mo? Opo. Parang kung ano po yung ma-achieve ko, parang ibibigay ko rin po sa baby girl ko eh. Ayun na po yung nasa isip ko ngayon. Tapos yung parents mo, they know about this, right? Opo. Hindi ito yung first time na nalalaman nila to, ha? Hindi po. Anong support ang binigay nila sa'yo? You were a 16-year-old kid. Anong support ang binigay nila sa'yo? Well, dati po yung kapos pa po ako sa pambili ng mga diapers, gatas po nun. Sila po yung nagpo-provide po sa akin pag kulang po ako, pag kapos po. Now, are you proud that you can provide for your daughter? Opo. Parang sarap po sa feeling kasi parang di na po humingi ng tulong sa parents ko eh. Parang ako na po, yung sarili ko na po yung tumutulong sa baby ko. So, why wasn't abortion an option? Hindi ko po kaya eh. Parang naaawa po ako. Hindi dumaan sa utak mo, no? Never po. Good Never. job. Kasi naawa po ako sa baby. Kasi di niya naman po kasalanan yun eh. Kasalanan po namin. At 16, when you found out you were pregnant, you guys were pregnant, anong pumasok sa isip mo? Una po, natatakot po ako. Magsabi sa parents niya? Parents niya. Kasi baka anong gawin sa akin eh. Nangako ka ba na hindi mo papapayaran? Nangako naman po. Pero yung nga po, yung simula yung nangyari yun, parang nawala na lang po lahat. Kaya So paano mo sinabi sa parents niya? Ginawa ko po kasi noon, sinama ko po yung mama ko sa akin. Tapos, ang sabi ko pa po sa mama ko, Mama, tara, punta tayo sa bahay neto, ni girl. Alam na ng nanay mo kung ano problema. Hindi niya pa po alam. Tapos, ang sabi ko pa po dun sa mama ko, hindi ko alam eh, may pakain yata dun sa kanila, kaya pinapapunta tayo. Tapos, nung pagpunta ko dun, sabi sa akin nung baby mama ko, sabi niya, nasabi mo na? Sabi ko, hindi pa eh. Tapos sabi niya, buntis po ako, tita. Tapos yun po. Ano sabi ng mama mo? Sabi ng mama ko, walang yaka talaga, Evan. Sabi na eh. May nararamdaman ako. Sabi ng mama ko. May maternal intuition talaga, no? Ang magbulang. Opo.
Ayun, sabi niya may nararamdaman po siya. Tapos yung dad mo was here in the States. Nandito po siya sa States na. So wala siya kamalay-malay. Wala po. So paano, okay, so alam na ng mama mo, so paano nalaman ng parents ng baby mama mo, ni girl? Sinabi po nung babae doon po sa parents niya. Ano reaction? Nagalit po. Una po kasi magkatabi po sila sa sofa. Tapos binato po siya nung una. Dun sa girl. At least una lang, right? Opo, una po. Binato po siya ng una. Tapos doon po, nagalit po siya. Pero siguro tawag dito, mga 2 days lang po, wala na po, parang sabi, nakapagpa-check up ka na. Parang naging interested na rin. So it was a good pregnancy. Opo. Kumbaga, sinuportahan kayo ng mga magulang. Opo. Paano mo sinabi sa daddy mo? Sinabi ko po, Dad, nakabuntis ako. Dan una pong sabi niya sa akin, ano sinasabi ko sa'yo eh. Ganun lang. Ayaw po sinabi niya sa akin. Sabi niya, anong gagawin mo dyan? Sabi ko, papanindigan ko. Ayun po yung sabi ko. So sayun, simula po na nag-work na lang po akong work. Ang daughter mo, huwag naman. Pero paano pag nabuntis at 16? Ramdam ko yung butong hininga na yun, brad. Siguro susuportahan ko lang po siya kung mahal po talaga siya ng lalaki. No judgment, ha? Opo, susuportahan ko pa rin po siya kahit ano pong mangyari. Kasi dugo ko pa rin po naman yung dinadala niya kung sakali pong mangyari yun. Would you change anything in your life kung makakabalik ka? Ako po siguro wala po. Kasi lahat po nung nangyari po sa buhay ko parang ayun po yung nagturo sa akin para maging ako eh. Yung parang maging focus, maging matibay. So no regrets? No. Yung mga nakikinig ngayon who are too hard on themselves, na feeling nila victim sila ng circumstances. Kasi hindi ko nakikita sa iyo yun eh. Opo. Natutuwa ako sa'yo dahil ang nakikita ko sa'yo is, hindi ako perfect, nagkamali ako, I'm owning up to it. Diba? Opo. And I see your smile na, okay, I met a guy, okay, and all that stuff. Ano advice mo sa mga taong dismayado dahil hindi na perfect ang buhay nila at may mga feeling nilang maling desisyon na ginawa nila? Masasabi ko lang, as long na nabubuhay tayo, meron pa rin pag-asa. Meron pa rin tayong kayang baguhin kahit anong mangyari, kahit may mali tayo nagawa noong nakaraan, kaya pa rin natin ayusin. Basta mag-focus lang tayo. Laging positive, mga ganun po. Ikaw ba, nahihirapan ka mag-apologize o maghingi ng tawad pag sumabit ka? Hindi po, straight to the point po ako eh. Basta pag nagkamali po ako, aminado po ako talaga. Wala na paligoy-ligoy? Wala na po. Kasi pag nagpaligoy-ligoy pa po, mas hahaba pa po yung story eh. So, paano pag feeling mo tama ka? Paglalaban ko po siya. Hindi ka nababali? Hindi po. Paglalaban ko po. Pag alam ko po tama, paglalaban ko po talaga. Message mo sa daughter mo? At alam mo mapapanood niya to eh. Athena po pangalan niya eh. Hi Athena. Okay, yeah. Nice ha. Ikaw nagpangalan sa kanya. Opo, kasi mahilig po ako sa mga Greek mythology. Pero dapat po kasi Goddess of Beauty pero si Aphrodite po yun eh. So, Athena is Goddess of Wisdom. So, ayun na lang po. Inano ko sa kanya. Pero yun, Athena, kung makikita mo to in the future, just wanna tell you that I'm always here to support you. Kahit anong gusto mong mangyari sa buhay, lagi lang nakasupport si Daddy sa'yo. Lagi kang love ni Daddy. Opo. Lagi ka nag-uusap? Opo. Lagi pong tumatawag sa akin. Minsan po, pag mag-isa po siya, tutulog po mag-isa, tatawag po siya sa akin. Grade 3? Grade 3 po. Grade 3. Opo. Ang galing, no? So, ikaw nagpapaaral. Opo. Ikaw nagsusustento. And then, pinag-usapan niyo na ng baby mama mo kung nakukunin mo siya eventually. Alam niya? Opo, alam niya po. Yung baby mama mo may family na rin, iba? May boyfriend po siya at the moment, the meantime. Sama mo na rin. Ba't di mo na? Logi na mo. Para masaya, di ba? Happy family na yun. Nagagawa mo yung gusto mo. Diyan yung anak mo. Masaya yung nagbabantay sa anak mo, di ba? Wala nang negative. Wala! Puro positive na. Pag-isipan na.
Okay, back to music tayo. Website. Do you have a website? Meron po. Why do you have a website? And you know what? I commend you for having a website. Not everybody does. I think everybody should. But why do you have a website? Kasi parang sa panood po ngayon, ayun po yung pinaka mas entertaining na ipapakita mo sa tao eh. Ba't Parang, di yung Facebook page mo? yung iba po kasi yung sariling yung parang sariling website. Yun eh, di ba? Opo. Yung Facebook Makikita mo yung picture mo, tas yung pinaka-Earl, may pangalan mo. Kaya iba po sa feeling niya. Naisip mo yan, ha? Opo. Okay. So, website, meron kang Spotify, DIYer ka, sumasayaw ka, kumakanta ka, may music videos ka, may mga concerts ka. Ano pa kulang? Well, Alam ko yung sagot, ha? Gusto ko lang malaman kung alam mo yung sagot. kulang? Pagmamahal? Okay na yun, okay na yun. Alam mo kung ano kulang? Ano po? Sariling concert. Ay, totoo po yun. Yung kakasabi niyo po kanina. Opo, totoo po yun. Yun na lang talaga, Ivan. I mean, you should try it. You should try and fail or maybe try and succeed, but you should do it. Opo. Maybe po, one day. Hindi one day. Po. Yun, tuldukan mo yun. Kaya po yung kaya. Oo. 20 tao, 30 tao, masabi mo lang may nagawa kang show. Sige po. Hindi kailangan 1,000 tao, hindi kailangan 100 tao. Sige Simula po. sa 10, sa 20, di ba? Opo. Pumuno ka ng coffee shop. Do something. Kasi ang kailangan mong gawin yung activity. Andiyan ka na eh. Opo. Nagawa mo to eh. Ano may advice mo sa sarili mo? Kung halimbawa, makita mo yung 16-year-old Ivan and you're only 25. That was like 8 years ago. 9 years ago. Anong advice ang mabibigay mo dun sa batang yun? Well, ang gusto ko lang ma-advise sa dating ako, parang wag magbasta-basta sa mga ginagawa. Always think yung magiging kakalabasan ng mangyayari. Kasi ako din yung nahirapan eh, at the end of the day. Pero tawag dito, nalagpasan ko yung stage na yun. So parang ayun lang yung payo ko dun sa sariling ako na just be more focused. Tas wag wag kang magpapadistract sa mga nangyayari sa mga buhay. Ano lang po. Are you happy? Happy naman po. Happy po. Nice. Ladies and gentlemen, Ivan Sabal. Yes, sir. Hindi naman nakakatakot, di ba? Hindi naman po. Una nakakaba kinakabahan ako eh. Pero sarap, no? Sarap na conversation. Opo, sarap.